Kabanata 141 hanggang 145. Nakarating na si Tang Wulan sa harapan nito sa mga oras na ito, ngunit bigla siyang huminto, itinaas ang kanyang kamay, at binawi ang thousand-forged heavy silver hammer na lumilipad ng patiwarik, at sa parehong oras ay kumikinang ng maliwanag ang dilaw na singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang asul na pilak na damo ay agad na umakyat mula sa ibaba tulad ng isang tigre na umaakyat sa dingding, na pinagsama ang katawan ng siglong gulang na Iron Gibbon. Sa makapangyarihang kapangyarihan ng Iron Gibbon, hindi siya makaalis kaagad. Sa sandaling ito, biglang nanlamig ang likod ng ulo nito. Nang sinamantala ni Xexi ang noo nito para tamaan ang bowl ang apoy, ang Light Dragon Dagger ay tahimik na tumusok at tumagos sa likod ng ulo nito ng mabangis. Roar! The 100 Years Iron Gibbon ay umungal, at isang pares ng pulang mata ang bumaril ng mabangis. Itinaas niya ang kanyang braso at humakbang pabalik sa kanyang ulo. Gayunpaman, ang liwanag sa kanyang mga mata ay bumagsak nang ang braso ay iwinagayway lamang sa kalahati. Bumagsak sa lupa ang 2 metrong taas ng katawan. Nagtagpo ang liwanag ng unang spirit ring sa katawan ni Xexi, at isang grupo ng malambot na liwanag at anino ang lumutang mula sa Centennial Iron Gibbon, na naging isang malabong dilaw na halo sa paligid niya. Walang alinlangan, ito ang espiritual na enerhiya ng 100-year Iron Gibbon. Tulad ng naunang hinuhusgahan, ang pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan sa panahon ng kaguluhan ay mas mabagal, at nangangailangan ng oras upang matuno. Gayunpaman, ito ay 100 taon na soul beast, at hindi ito magtatagal upang matuno ito. Nang ang Light Dragon Dagger ni Xexi ay tumusok sa Centennial Iron Gibbon, hindi ito sapat para patayin ito ng sabay-sabay. Pagkatapos ng lahat, ang matigas na bungo nito ay gumawa ng medyo malakas na pagtutol. Gayunpaman, direktang pinasigla ni Xexi ang unang soul skill na Light Dragon Blade sa ulo nito, at direktang nabasag ang utak nito dahil sa talas ng soul skill, na naging sanhi ng 100 Years Iron Gibbon na direktang mawala ang pagiging epektibo nito sa pakikipaglaban. Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang hinlalaki kay Xexi at binawi ang kanyang asul na pilak na baging ng damo. Ang boses ni Zhang Yangzi ay nagmula sa likuran, pumunta sa kaliwa, at ang kaliwa ay ligtas sa ngayon. Nanguna si Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan at tumakbo sa kaliwa. Kakahanap lang nila ng Soul Beast, hindi sila naglakas loob na manatili dito ng matagal. Mula sa hitsura ng 100-year Iron Gibbon hanggang sa pagpatay ng 3 ni Tang Wulan, ang buong proseso ay naganap lamang sa loob ng 12 segundo. Ginampanan lamang ni Guyu ang isang mapanlinlang na papel. Sa kanilang cultivation base ng 1 o 2 singsing lamang, magagawa nila ito ng malinis, ganap na karapat-dapat sa pagmamalaki. Ito ang pagpapabuti ng aktwal na labanan mula sa 3 buwang karanasan sa platform ng pag-akyat. Ang lakas ng isang individual ay hindi lamang ang lakas ng sariling cultivation base at kakayahan ng kaluluwa, kundi pati na rin kung gaano kalaki ang magagawa nito sa aktwal na labanan. Maraming mga Soul Master ang may posibilidad na magkaroon ng magagandang talento, ngunit walang aktwal na karanasan sa labanan. Sa sandaling mangyari ang isang labanan, walang paraan upang ipakita ang kanilang angkop na lakas. Ang ginagawa ngayon ni Wu Changkong ay tulungan ang mga zero class na mag-aaral na maglagay ng magandang pundasyon, pagyamanin ang kanilang aktwal na karanasan sa pakikipaglaban, at maipakita ang 120% ng kanilang pagiging epektibo sa labanan. Sa kanyang orihinal na mga salita, ang papel ng isang Master Spirit ng digmaan ay palaging lumaban, hindi upang ipakita. Bukod dito, ito ay pinakamadaling umunlad sa labanan. Halimbawa, pinakawalan ni Xexi ang Light Dragon Blade sa katawan ng Soul Beast para makagawa ng piercing effect attack, na nalaman sa aktwal na labanan. Tumatakbo ng daan-daang metro sa kaliwa, hindi na sila inatake ng mga espiritong hayop. Huminto si Tang Wulan at nagsabi, ang lahat ay nagpapahinga saglit. Yangzi, ikaw ang namamahala sa reconnaissance. Okay. Sumang-ayon si Zhang Yangzi, at mabilis na umakyat sa isang malaking puno sa tabi niya, nakatingin sa malayo mula sa sanga, habang ang kanyang kaluluwang itim na agila ay tumingin sa ibang direksyon, pinagmamasdan ang paligid na paggalaw. Umupo sina Tang Wulan at Xexi na naka-crossleg, binawi ang lakas ng kaluluwa na dati nilang natupok. Bagamat napakakaunti ang kanilang nagamit sa labanang iyon, walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na pagpipilian na manatili sa pinakamahusay na kondisyon anumang oras sa isang lugar tulad ng Ascension Platform. Sa ganitong paraan lamang tayo makakasulong. May dumating. 3, 2 lalaki at 1 babae, ang lumapit sa amin. Mukha silang 15 o 6 na taong gulang, 1 3 singsing, 2 2 singsing. 2 sa kanila ang nagpakita ng mga palatandaan ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya. Inilarawan ni Zhang Yangzi ang kanyang paghatol sa pinakamaikling posibleng salita. Sa sandaling ito, isang pulang ilaw sa di kalayuan ang biglang tumagos sa kalangitan at dumiretso sa Zhang Yangzi sa sanga. Ito ay natuklasan. Direktang tumalon si Zhang Yangzi mula sa puno, ibinuka ang kanyang mga pakpak sa likod niya, na binabawasan ang bilis ng pagkahulog. Nakaupo sa lupa, sabay na tumalbog sina Tang Wulan at Xexi. Direktang kumislap si Xexi at nawala sa likod ng isang malaking puno, habang ang 4 na iba ay nakatayong magkatabi, umaasa sa malaking puno kung saan naroon si Xexi,
nakatingin sa direksyon ng taong paparating. Tatlong tao, dalawang lalaki at isang babae, nang magkaharap sila, hindi mapigilan ni Tang Wulan na mabigla. Sa dalawang lalaki at isang babae sa tapat, hindi niya kilala ang 15 o 16 na taong gulang na lalaki, ngunit kilala niya ang babae. Nagkataon lang na si Mushi iyon. Sa sandaling ito, sa itaas ng ulo ni Mushi, isang bilog ng mga ball ang apoy na umaaligid tulad ng araw, ang pulang ilaw na kanina lang ay malinaw na kinunan niya. Dapat sabihin na ang espiritu ng yaoyang ni Mushi ay napakalakas, ito ay halos tulad ng isang long-range na kanyan, at ang lakas ng pag-atake nito lamang ay hindi maihahambing sa anumang elemento ng Goyu. Ang mas ikinagulat ni Tang Wulan ay ang mga spirit ring ni Mushi ay hindi na 2, kundi 3. 3-ring Soul Sovereign. Ikaw ba? Natigilan din si Mushi nang makita siya, ngunit medyo hamina din ang nagniningning na liwanag sa itaas ng kanyang ulo. Senior Sister. Si Tang Wulan ay nagmamadaling humakbang pasulong at sumigaw. Oo. Tumango si Mushi sa kanya, let's go. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang 2 kasosyo at humakbang sa isang direksyon. Matagal nang nakasanayan ni Tang Wulan ang kanyang kawalang interes, ngunit ang hindi niya nakita ay nang umalis si Mushi, may nakamamanghang tingin sa gilid ng kanyang bibig. Ang kanyang pagmamalaki ay dahil sa nagulat na ekspresyon ni Tang Wulan nang makita niya ang 3 singsing ng espiritu sa kanyang katawan. Kasabay nito, napansin din niya na si Tang Wulan ay mayroon lamang isang spirit ring. Hindi ka ba gifted? Hindi ka ba ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan? Ito ay hindi maganda sa espiritu kapangyarihan, tama? Sa mga unang araw, mabilis na umunlad ang iyong pagpapanday, ngunit kapag naabot mo na ang yugto ng pagpapanday sa hinaharap, ang iyong kapangyarihan sa kaluluwa ay magsisimulang gumanap ng isang mahalagang papel, at tiyak na maaabutan mo siya. Senior Sister. Palihim na tiningnan ni Zhang Yangzi si Tang Wulan, may isang sitwasyon. Napakaganda ng Senior Sister. Bakit hindi mo ito ipinakilala sa amin? Senior Sister, sabay na tayo. Ang kanyang huling pangungusap ay patungo kay Shouted sa direksyon ni Mushi na aalis. Ngunit hindi man lang tumingin si Mushi sa kanilang tabi, at nagtago sa kakahuyan kasama ang 2 lalaki. Sa kanyang kasalukuyang lakas, tiyak na maituturing siyang first class na pag-iral sa mga Soul Master na pumapasok sa pangunahing Spirit Ascension platform. Hindi niya mababawasan si Tang Wulan, na mayroon lamang 1 o 2 singsing, at hindi siya handang sundan si Tang Wu. Sumama sa kanya si Lin. Walang magawang sinabi ni Tang Wulan, anak ito ng aking guro. Mukhang hindi niya ako masyadong gusto. Kaya kakaunti ang mga contact. Nakangiting sinabi ni XCXC, ang senior na kapatid na ito ay may napakarahas na ugali, Yangzi, kung interesado ka, maaari mo itong makilala. Ito ay mula sa ika-5 baitang klase ng ating kolehiyo. Paulit-ulit na umiling si Zhang Yangzi at sinabing, kalimutan mo na, hindi ko ugali ang maabuso. At saka, dahil bata pa tayo, dapat tayong tumuon sa pag-aaral at pagsasanay. Tumingin sa gilid si XCXC at sinabing, ano ang iniisip mo? Para lang ipaalam sa iyo. Huwag kang masyadong mag-isip. Sa mata ng iba, bata ka pa. Ha! Ipinagmamalaki ni Zhang Yangzi ang kanyang ulo, sa oras na ang aking kapatid ay nasa ika-5 baitang, malamang na nakuha na niya ang 3 singsing. Sa bilis ng kanyang kasalukuyang pagsasanay, hindi imposible ang 3 ring sa edad na 14. Sinabi ni Goyo kay Tang Wulan, ano ang susunod nating gagawin? Sinabi ni Tang Wulan ng walang pag-aalinlangan, maghintay. Mukhang walang masyadong soul beast dito. Ang unang bagay na kailangan nating gawin ay magpumilit ng sapat na oras, at pagkatapos ay manghuli ng soul beast. Kaya huwag mag-alala. Nabawi ng 5 lalaki ang kanilang orihinal na porma sayon, umaasa sa mga nakapaligid na puno upang mapanatili ang isang perpektong defensive circle. Sa Spirit Ascension platform sa panahon ng Riot, ang bilang ng mga soul beast ay talagang tumaas ng malaki, at ito rin ay mas agresibo. Sa susunod na 20 minuto o higit pa, nakatagpo sila ng kabuuang higit sa 100 ng kaluluwang hayop, higit sa kalahati ng mga ito ay 10 taong gulang, at madaling nalutas. Mayroon ding ilang daang taong gulang na mga kaluluwang hayop, hindi partikular na malakas. Patayin ito kapag ito ay natupok, at sa parehong oras ang lahat ay nagsisikap na sumipsip ng espiritual na kapangyarihan ng pantay-pantay sa ulan at hamog. Ito ay hindi lamang para sa pagiging patas, ngunit para din sa mas mabilis na pagsipsip. Tumagal ng humigit kumulang 10 minuto para makuha ni XCXC ang espiritual na kapangyarihan ng 100-year Iron Gibbon. Ito ay katumbas ng 5 taon ng paglilinang para sa kanyang 2 singsing na espiritu bawat isa. Ang akumulasyon na ito ay tumatagal ng mahabang panahon bago ito umabot sa antas ng milenyo. Sa kalagitnaan ng huling pagsusulit, ang lahat ay medyo madaling tumugon, at sa kanilang palihim na pakikipagtulungan, hindi sila gaanong naapektuhan. Iyan ang nangyari noong panahon ng Riot. Ang paunang tensyon ni Zhang Yangzi ay naibsan ng gusto, at least so far, ang mga soul beast na nakatagpo nila ay kayang harapin. Sa paghusga mula sa kanilang karanasan sa pagpasok sa Spirit Ascension platform ng maraming beses, ang pinakamapanganib na oras ay kapag sila ay nakatagpo ng isang malakas na soul beast at kailangan nilang tumakas.
Dahil sa pagkakataong iyon, kung hindi siya makapili ng kanyang paraan, maaari siyang makatagpo ng makapangyarihang mga kaluluwang hayop ng Pal-Aegean at matalo at maiwan. Ngayon ang ganitong uri ng matatag na estado ay medyo pinakaligtas. Bagamat may mas kaunting pagkakataon na manghuli ng mga kaluluwang hayop, mas magtatagal ito. Captain, dapat ba tayong magkusa na umatake? Tanong ni Zhang Yangzi kay Tang Wulan. Sinabi ni Tang Wulan, huwag mag-alala, mag-usap tayo ng higit sa 1 oras. Sa loob ng 1 oras, huwag mag-alala. Sa sandaling ito, biglang namutla ang mukha ni Zhang Yangzi, nanginginig ang kanyang buong katawan, at nagbago ang kanyang ekspresyon sa pagkamangha, hindi, Xiaohei. Sabay-sabay na tumungala ang 5 tao, at ang nakita nila ay isang malaking dilaw-berdeng lambat na nahuhulog mula sa langit. Kasabay nito, nagulat sila nang makitang ang kaluluwang katawan ni Xiaohei ay tinutusok at pinaghihiwa-hiwalay ng ilang mga parang sibat. Ang pagkamatay ng kaluluwang espiritu ay isang malaking dagok sa Panginoon ng kaluluwa. Matagal bago nakabawi ang espiritu ng kaluluwa, at ang cultivation base ni Zhang Yangzi ay bumaba ng higit sa 1/4 sa isang iglap. Isang bug zone ng hangin ang tumaas mula sa gitna ng 5-man formation, at ang pinakamabilis na tugon ay si Guyu, na may pinakamalakas na mental power. Gayunpaman, ang nakakagulat ay ang malaking dilaw-berdeng lambat na hangin na nahulog mula sa langit ay hindi man lang makaihip, at direktang tumagos, ngunit nabigo itong maapektuhan. Umalis. Sumigaw si Tang Wulan, at inihagis ang 100 asol na pilak na puno ng ubas, na halos hindi nakaharang sa malaking lambat, ngunit laking gulat niya nang makitang ang kanyang matigas na asol na pilak na damo ay tumama sa malaking lambat. Ang bughaw ng asol na usok ay nagsimulang magnos ng mabilis. Kung walang Xiaohei sa himpapawid para sa reconnaissance, hindi nila nahahanap ang isa't isa sa unang pagkakataon, at kung sila ay nahulog ng malaking lambat na ito na ang katapusan ng paglalakbay ng pataas na plataporma sa panahon ng kaguluhan. Matapos ay disassemble si Xiaohei, ang malaking figure ay nahulog mula sa langit, na may 8 mahabang paa na nakabukat tulad ng 8 sibat, na sumasakop sa 5 tao. Sinamantala ang pagharang ng blue-silver grass, nakatakbo na ang 5 sa hanay ng malaking lambat, ngunit agad na naputol ang kanilang porma sayon. Maliban sa maputlang mukha ni Zhang Yangzi, nang makita ni Wang Jingxi ang hitsura ng Soul Beast, ang kanyang katawan ay nanginginig ng walang malay. Itim at puting texture, malaking katawan na parang nakakagiling na disc, bawat mahabang binti ay may haba na higit sa 2 metro, at ang buong katawan ay naglalabas ng kakaibang kinang. Kapag bumagsak ito, kitang-kita na may magandang mukha sa ibabang bahagi ng tiyan nito, na nakakadagdag ng kaunting kilabot. Human Face Demon Spider. Halos magkasabay na sigaw ng 5 tao. Tama, ito ang demonyong gagamba na may mukha ng tao na minsang naging dahilan upang muntik nang magdusa si Wang Jingxi sa mental trauma. Nararamdaman pa ni Wang Jingxi na ito ang umatake sa kanya. Sa paningin ni Xiaohei, hindi niya matuklasan ng maaga ang pagkakaroon nito at direktang pinatay. Ang mukha ng taong demonyong gagamba na ito ay karapat-dapat na maging isang nakakatakot na mamamatay sa mundo ng mga kaluluwang hayop. Ang mga bola ng apoy ay bumaril mula sa kamay ni Guyu, sumasabog patungo sa mukha ng tao na demonyong gagamba. Mabilis na nagtipon ang iba. Lumubog ang puso ni Tang Wulan. Ang 100 Years Human Face Demon Spider ay isa ding 100 Years Soul Beast, ngunit hindi alam kung gaano ito kalakas kumpara sa uri nito. Hindi madaling pakisamahan ang lalaking ito. Kahit na gamitin niya ang Golden Dragon Claws, na nakaharap sa kanya na may 8 mahabang paa, hindi ito madaling makalapit. Bukod dito, ito ay lubos na nakakalason, hanggat ito ay nakadikit, maaaring nakamamatay sa lahat ng nasa panig nito. Kasabay nito, ang lakas ni Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay halatang apektado bago pa talaga magsimula ang labanan. Natatakot ako na ang labanang ito ay hindi madaling labanan. Noong una ay inakala na napakabuti ng swerte, at hindi nakatagpo ng malalakas na kalaban sa loob ng kalahating oras, ngunit ngayon ay tila natapos na ang kanilang swerte. Kaya mo bang tumakbo? Tanong ni Xe kay Tang Wulan. Lahat sila ay nakakita ng maraming pagpapakilala tungkol sa Human Face Demon Spider, kahit na ang cultivation base ay 100 taong gulang pa lang, maaari pa rin itong manghuli ng 1,000 taong espiritong hayop. Higit pa rito, narito ang platform ng pag-akyat, ang pagpatay dito, sa pinakamabuting kalagayan, ay para lamang makuha ang espiritual na kapangyarihan ng 100 taong antas ng kaluluwang hayop, na higit pa sa pagkawala. Nang sila ay mag-alinlangan, ang mga siglong gulang na mukha ng tao na demonyong gagamba ay nagpakita na ng napakalakas na epektibong labanan. Sa pagharap sa sunod-sunod na pag-atake ng bolang apoy ni Guyu, itinaas lamang nito ang 2 forelimbs, na may malabong liwanag at anino, at mabilis na sumundot sa hangin. Gumagalaw, ang bawat bolang apoy na dumampi sa mga forelimbs nito ay agad nababagsak, na mag-iiwan lamang ng kaunting kislap na magwawala. Ang Human Face Demon Spider ay tila hindi nababalisa, ngunit dahan-daang gumapang sa gilid sa kanilang paligid, na hinayla ang isang dilaw-berdeng sutla ng gagamba sa likod ng buntot nito. Saan man dumaan ang sutla ng gagamba, ang lahat ng halaman ay mabilis na nalilanta. Huwag kang tumakbo. Patayin mo. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Kanina pa sila dito, at medyo may pagkaunawa sila sa kapitbahayan.
Ito ang panahon ng Riot ng Spirit Ascension Platform, kung tatakbo ka sa oras na ito, malaki ang posibilidad na makatagpo ka ng isang malakas na Soul Beast. Sa kasong iyon, natatakot ako na mahirap magpatuloy sa susunod na kalahating oras. Higit sa lahat, may magic barrier si Wang Jingxi sa Human Face Demon Spider sa kanyang puso. Kung hindi niya pinatay ang Human Face Demon Spider ng isang beses, ang impluensyang ito ay patuloy na iiral. Simula nang magkita sila ngayon, 5 taon na ulit sila. Kung hindi nila sasamantalahin ang pagkakataong ito para patayin ang Human Face Demon Spider, mas malaki ang pagkakataon sa hinaharap. Sa makatuwid, gumawa ng desisyon si Tang Wulan pagkatapos lamang ng maikling panahon ng pag-iisip. Sa anumang kaso, patayin ang mukha ng tao na demonyong gagamba sa harap mo. Ang asul na pilak na damo ay kumalat mula sa ilalim ng mga paa ni Tang Wulan, hawak ang Qiang Forging Immersion Hammer sa magkabilang kamay. Sa isip ko, mabilis kong naalala ang iba't ibang introduction materials sa Human Face Demon Spider. Ang mukha ng tao na demonyong gagamba ay mahusay sa bilis, lason, atake, at depensa. Ngunit walang espesyalidad sa lakas. Para itong mamamatay tao sa kagubatan. Sa tuwing lumilitaw ito, nagdudulot ito ng takot. Ang pinakamalakas na lugar ni Tang Wulan ay ang lakas, at walang alinlangan na ito ang pinakamahusay na plano na gamitin ang sarili niyang lakas para atakihin ang mga pagkukulang ng kaaway. Sa makatuwid, hindi man lang niya naisip na ang paggamit ng Golden Dragon Claw sa maikling panahon, ang Thousand Forging Immersion Silver Hammer ay maaaring ang pinakamahusay na paraan. Huwag mong gamblein ang lahat, haharapin ko ang kalaban, at tutulong si Guyu. Si XCXC ay naghahanap ng pagkakataon ng mag-isa. Yang Si at Jin Shi, panuurin niyo pansamantala ang labanan at hintayin ang pagkakataong kumilos. Kaya ko, narinig ang mahinang boses ni Wang Jingxi. Ibinalik ni Tang Wulan ang tingin sa kanya. Bagamat nanginginig pa rin ang katawan ni Wang Jingxi, may matinding kinang sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang magsanay kasama si Tang Wulan, siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng banayad na impluwensya ni Tang Wulan. Habang ang kanyang espiritong kapangyarihan ay tumaas ng mas mabilis, malinaw din na naramdaman ni Wang Jingxi na ang kanyang martial soul ay tila naapektuhan ni Tang Wulan, at nagkaroon ng kaunting pagbabago. Ngayon lang noong bigla niyang nakita ang Human Face Demon Spider, nagkaroon siya ng taos-pusong takot, ngunit nang sabihin ni Tang Wulan, huwag tumakbo, patayin ito. Sa oras ng 5 salitang ito, isang hindi maipaliwanag na katapangan ang biglang lumitaw sa puso ni Wang Jingxi. Ang katapangan na ito ay nagmula kay Tang Wulan. Pakiramdam niya ay tila kumukulo ang dugo sa kanyang katawan, na parabang hanggat nandyan si Tang Wulan, kahit anong hirap ang kanyang kinakaharap, maaari siyang sumugod. Ito ay isang uri ng pagtitiwala na puno ng layunin, na parang pumapasok sa isang espesyal na estado. Kaya naman, ang panginginig ng kanyang katawan ay hindi na takot, kundi excitement. Nakipagtulungan din siya kay Tang Wulan dati sa pagsasanay, ngunit hindi pa siya nakakaramdam ng ganoon kalakas na pakiramdam. Sa pagkakataong ito ay nakasalubong niya ang mukha ng tao na demonyong gagamba, at naramdaman niyang tila sumabog ang kanyang damdamin. Patayin ito. Ngunit ano ang kakilakilabot sa pagiging 100 taong gulang na Soul Beast? Ang Human Face Demon Spider ay umiikot pa rin sa isang bilog, at ang silk ng gagamba sa buntot nito ay patuloy na humahaba, na parang bumubuo ng isang bilog. Ang mukha ng tao na demonyong gagamba ay malupit, malamig, at lubhang matitiis. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar nito. Maaari itong maghintay ng mahabang panahon upang manghuli ng biktima nito, at maghintay hanggang sa pinakamahusay na oras para sa pag-atake. Ang 5 tao ni Tang Wulan ay hindi nataranta, kaya pinabagal nito ang pag-atake, at ang dumura ng sapot ng gagamba ngayon ay hindi isang maliit na basura para dito. Di nagtagal, kasama ang nakapaligid na malalaking puno bilang fulcrum, isang bilog ng spider silk ay nakadugtong na. Ang dilaw-berdeng mga spider silk na ito ay naging sanhi ng pagkalanta ng puno, ngunit ang puno ay maaari pa rin kumapit sa ngayon. Sinubukan ni Guyu na gumamit ng iba't ibang elemento para atakihin ang spider silk, ngunit hindi maganda ang epekto nito. Ang lason ay naging protective layer ng spider silk. Ito ay lumilikha ng isang hola para sa amin, at pagkatapos ay unti-unting lumiliit ang pagkubkob. Sabi ni XCXC sa malalim na boses. Well, naghihintay ng pagkakataon. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang mga asul na pilak na baging ng damo ay kumakalat din palabas, at patuloy niyang hinihimok ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na ayusin. Ang Human Face Demon Spider ay lumilikha ng mga pagkakataon para sa kanyang sarili, kaya bakit hindi? Si Guyu ay nakaupo lamang na naka-cross-leg sa lupa, tahimik na nagmumuni-muni, na pinanumbalak ang kanyang pagkonsumo ng kuryente. Tuwang-tuwang tumabi si Wang Jingxi kay Zhang Yangzi, at pareho silang handang maglabas ng mga kasanayan sa Martial Soul Fusion anumang oras. Ang pagharap sa halimaw na mukha ng tao, ang pakikipagtulungan ay hindi na napakahalaga, at ang mas mahalaga ay kung paano talunin ang kalaban sa isang head-to-head na labanan. Ang mga kuko ng Golden Dragon ni Tang Wulan ay nagtataglay ng kakayahang ito, ngunit ang tanong ay kung paano lalapitan ang napakalason na gagamba na ito. XCXC, kung aalis ako sa larangan ng digmaan mamaya, ikaw ang magiging kapitan.
Sabi ni Tang Wulan kay Xe sa tabi niya. Ang human-faced demon spider ay lubhang makamandag, at malabong lahat ay makaligtas sa pag-atake nito. May isa pang dahilan kung bakit ang lahat ay hindi sabik na umatake, iyon ay, ang pangwakas na pagsusulit, ang kasalukuyang pagsasanay ng human-faced magic spider, bagaman ang kanilang mga pagkakataon ay lumiliit, ngunit ang parehong ay bumibili din ng oras para sa kanilang mga pagsusulit. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang promosyon. Sa platform ng espiritu, hindi ito isang tunay na laban sa buhay at kamatayan. Hanggat magpumilit sila ng isang oras, makakapasa pa rin sila sa huling pagsusulit. Siyempre, walang gustong pumasa sa huling pagsusulit sa ganitong paraan. Ang mga mag-aaral ni Tang Wulan ay nagkontrata, at biglang, ang kanyang kanang kamay na Thousand Forging Silver Hammer ay biglang tumilapon, at lumipad diretso sa mukha ng tao na Demon Spider. Sa likod ng Thousand Forged Immersion Silver Hammer ay isang piraso ng asul na pilak na damo, tulad ng Meteor Hammer. Ang 8 mahabang paa ng demonyong gagamba sa mukha ng tao ay magaan at matigas, at ang malaking katawan nito ay hindi inaasahang bumubulusok na parang bukal, at pagkatapos ay lumutang ito at nahuhulog sa labas ng sapot ng gagamba na hinabi nito. Ang Thousand Forged Immersion Silver Hammer ay mabangis na dinurog ang sapot ng gagamba, na itinulak ang sapot ng malayo, ngunit ang sapot ay napakatigas at nababanat, at hindi ito nabasag, sa halip ay idinikit dito ang Immersion Silver Hammer. Malakas na hinayla ni Tang Wulan, at ang martilyo ng Shen Yin ay umatras, ngunit hinayla din ang sapot ng gagamba upang kurutin papasok. Ang lugar kung saan hinawakan ng Thousand Forging Immersion Silver Hammer ang spiderweb ay naging itim. Ngunit sa kabutihang palad, ito ay 1,000 forge, at ang panloob na istruktura nito ay sobrang siksik, at hindi ito maaagnas sa ngayon. Ang spiderweb na ito ay talagang malakas. Pansamantalang pag-atake lamang si Tang Wulan, at nawalan siya ng 1,000 huwad na mabigat na pilak na martilyo. Ang flexibility at tuso ng human-faced demon spider ay halatang lumampas sa paghatol ng lahat. Alam ng lahat na ito ay naghihintay para sa pinakaangkop na mobile phone meeting, kapag ito ay kinunan, ito ay magiging dumadagandong. Ang bilog ng spider silk ay patuloy na lumalaki, at ang lugar ay patuloy na lumiliit, na kinokontrol ang espasyo ng aktibidad ng 5 tao ni Tang Wulan. Siyempre, hindi ito ganap na hindi kumikita, hindi bababa sa walang ibang espiritong hayop ang madaling makapasok sa espasyong ito. Huwag ka pa umatake. Tanong ni Xe sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala. Sabi ni Tang Wulan sa malalim na boses. Hindi na nagsalita si Xe, tinitigan ni Tang Wulan ang mukha ng tao na demonyong gagamba. Lumipas ang 10 minuto, at ang nakapalibot na lugar na higit sa 100 metro kwadrado ay napapalibutan na ng hindi bababa sa 100 ng silk ng gagamba. Lumuhad si Tang Wulan at may ibinulong sa tenga ni Guyu. Tumanggaw si Guyu at muling tumayo mula sa lupa. Nang makita si Guyu na nakatayo, ang mukha ng tao na demonyong gagamba ay hindi inaasahang huminto, na nagpapakita ng karunungan nito na higit pa sa mga ordinaryong espiritong hayop, pinapanood ang pulutong na may malamig na mga mata, at ang ibabang bahagi ng tiyan ay nagsimulang mabagal. Mukhang umaatake. Nagpakawala ng mahinang boses si Xe. Si Tang Wulan ay gumawa ng kilos kay Guyu. Bahagyang ipinikit ni Guyu ang kanyang mga mata, at may mahinang pagbabago sa kapangyarihan ng espiritu sa paligid ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang singsing ng espiritu sa ilalim ng kanyang mga paa ay lumiwanag, at ang unang kakayahan ng espiritu ay naisaaktibo ng elemental tide. Puff! Ang 100-year human-faced demon spider ay biglang lumingon, at isang grupo ng mga dilaw-berdeng sinag ng liwanag ang dumura na sa lahat. Mabilis na bumukas sa hangin ang dilaw-berde at naging malaking lambat. Kasabay nito, ang human-faced demon there ay sumigaw mula sa bibig ng gagamba, at mabilis itong sumugod sa kanila. Ang malaking net na iyon ay may napakalaking sakop na lugar, medyo mas malaki kaysa sa orihinal, at direktang sumasakop ito sa gitna ng lugar ng aktibidad ng Zero Shift Crowd. Ito ay para pilitin silang umatras at makagalaw lamang sa mas limitadong espasyo. Magiging masikip ang 5 tao, napapaligiran ng makamandag na sutla ng gagamba, at kung masama ang isa, makakatagpo sila. Kasabay nito, dumating na rin ang sariling pag-atake ng human-faced demon spider. Ang 8 mahabang paa nito ay ang lahat ng pinaka-nakakatakot na sandata. Ngunit sa sandaling ito, itinaas ni Guyu ang kanyang mga kamay, at isang sinag ng dilaw na liwanag ang biglang tumaas mula sa gitna ng 5 tao. Isa itong makapal na halijing bato na halos 1 talampakan ang diametro, pumailan lang paitaas at tumatagos sa hangin. Gaano man kalakas ang web, ito ay katulad din ng web at hindi kaya ng mga mapanirang pag-atake. Tamang-tama ang pagbangon ng halijing bato, sapat lang para maiangat ang makamandag na sapot ng gagamba, hindi malaglag. Sa oras na ito, papalapit na ang human-faced demon spider. Mabilis na inakyat ni Xe ang halijing bato, ikinaway ni Zhang Yangzi ang kanyang mga kamay, at ang unang spirit ring ay lumiwanag, na natatakpan ng makapal na itim na fog, at ang kalangitan ay madilim. Ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kanyang madilim na canopy ay na maaari niyang makilala ang pagitan ng kaaway at ang ating sarili, at ang mga taong minarkahan niya ay makikita ang lahat ng bagay sa paligid niya nang hindi naaapektuhan ng canopy.
Kasabay nito, ang kakayahan ng espiritu na ito ay tutukayin ang saklaw nito ayon sa dami ng kapangyarihan ng espiritu na iniksyon. Sa sandaling lumabas ang madilim na kalangitan, ang mukha ng tao na demonyong gagamba ay agad na nawala ng track sa lahat, at ang bilis ng pasulong ay hindi maiwasang bumagal. Sa sandaling ito, sa lupa, ang asul na pilak na mga baging ng damo ay mabilis na umaagos, dumiretso sa mukha ng tao na nakagapos ng demonyong gagamba. Isang malakas na figure ang bumangon sa hangin, at si Wang Jingxi ay niyugyug ni Tang Wulan. Dalawang spirit ring sa katawan ni Wang Jingxi ang sabay na kumikinang. Ang unang spirit ability Bone Dragon Claw ay naging dahilan ng mabilis na pagbabago ng kanyang kanang braso, at ang pangalawang spirit ability Bone Soul Conversion ay ganap na nabuksan. Diretsyong binasag sa mukha ng tao ang demonyong gagamba mula sa himpapawid. Sa oras na ito, ipinakita ng Human Face Magic Spider ang Super Soul Beast nito. Nakaharap sa asul na pilak na damo na nakatali mula sa lupa, ang katawan nito ay biglang umikot, at ang 8 spider legs ay kumalat patagilid, na inilantad ang presensya ng mga talem sa likod ng mga front legs. Ang blue-silver grass ni Tang Wulan ay matigas, ngunit sa sandaling ito ay nakasalikop, ito ay mabilis na naputol ng mga lason at matalim na epekto ng mga binti ng demonyong gagamba sa mukha ng tao, at hindi ito maaaring mabigla sa totoong kahulugan. At nakaharap si Wang Jingxi na bumagsak sa hangin, ang mukha ng tao na demonyong gagamba ay pamitik sa kanyang buntot, at isa pang dilaw-berdeng sapot ang naitapon palabas. Kung ikukumpara sa nakaraang spider web, ang masa na ito ay mas maliit, ngunit sapat na ito upang masakop si Wang Jingxi. Sumiklab ang bakbakan at diretsyong nag-climax sa simula. Ang kinalabasan ng buong labanan ay maaaring matukoy anumang oras. Sa kritikal na sandali, ang asul na pilak na damo sa baywang ni Wang Jingxi ay mahigpit na humigpit, at pilit na hinayla ang kanyang katawan na nahulog sa napakabilis na bilis pabalik sa lupa. Kasabay nito, ang isang piraso ng asul na pilak na damo na pinagsama-sama sa paligid ng mga siglong gulang na mukha ng demonyo na Diyos ng gagamba ay biglang naging ginto ng walang babala. Ang lahat ng nakakalaso na kaagnasan ay walang epekto dito. Ang katawan ng demonyong mukha ng taong gagamba na malapit nang makawala ay biglang tumitigil, at mahigpit na napahawak sa gininto ang asul na pilak na damo. Sa sandaling ito, isa pang figure ang nahulog mula sa langit na parang gintong ipoypo. Ang target ay tumutukoy sa likod ng Human Face Demon Spider. Keng. Ang gininto ang kono ng liwanag at anino ay mabangis na tumusok sa gitna ng likod ng mukha ng tao na demonyong gagamba, at sunod-sunod na mga spark ang pumutok sa malupit na tunog ng friction. Ang Human Face Demon Spider ay napasigaw sa sakit at napasigaw. Sa isang biglaang puwersa, ang figure sa likod ay itinapon, at sa parehong oras, ang dilaw-berdeng dugo ay lumitaw pagkatapos na masira ang carapace sa likod. Ang pangalawang figure na nahulog mula sa langit ay si XCXC, ang Light Dragon Storm. Gumamit si Wang Jingxi ng dalawang espiritong kakayahan, ngunit sa katunayan ay mayroon lamang isang layunin, na akitin ang atensyon ng Human Face Demon Spider at kasabay nito ay hikayatin itong maglabas ng pangalawang pag-atake. Matapos linlangan ang sapot ng gagamba nito, hinayla ito pabalik sa madilim na kalangitan ni Tang Wulan. Sinamantala ni XCXC ang ganoong pagkakaiba ng oras at nahulog mula sa langit para maglunsad ng tunay na pag-atake sa Human Face Demon Spider. Bagamat nabigo ang Light Dragon Storm na mapunit ang mukha ng tao na demonyong gagamba, ang malakas na pag-atake ng pagtagos ay nagdulot pa rin ito ng malubhang pinsala. Bang! Ang gininto ang asul na pilak na damo ay tuluyang nabasag sa ilalim ng buong pakikibaka ng mukha ng tao na demonyong gagamba matapos masugatan, o, bago ang pahinga, ang ginto sa asul na pilak na damo ay nawala. Ang pagkaalipin ay biglang naglaho, at ang 8 mahabang paa na ginawa ng Human Face Demon Spider ay pilit na lumawak palabas ng halos kasabay, at ang katawan ay lumubog pababa. Dalawang umbok ang tumaas sa lupa, na naghihiwalay lamang sa tuktok ng dalawang binti ng gagamba sa pamamagitan ng isang puwang. Sa sandaling ito, tahimik na lumitaw ang isang figure sa puwang sa ilalim ng tiyan nito, at isang gintong kuko ang mabangis na ipinasok sa mukha ng tiyan nito. Puff! Ang mga kuko ng Golden Dragon ay tumusok at tuluyang damaykit sa kanyang katawan. Bumulwak ang dilaw-berdeng dugo. Mabilis na lumitaw ang isang layer ng yelo sa ibabaw ng katawan ng figure, na humaharang sa pagbagsak ng dugo. Kasabay nito ang paghila ng asul na pilak na damo na nakatali sa paanan ng taong iyon, at mabilis itong tumusok palabas ng puwang bago muling pumasok sa dilim. Among. Ang malaking katawan ng Human Face Demon Spider ay nanginginig ng marahas, at ang malaking dami ng dilaw-berdeng dugo ay patuloy na bumubulwak mula sa sugat sa ibabang bahagi ng tiyan. Nais nitong atakihin at iluwa ang sutla ng gagamba, ngunit maaari lamang itong mag-spray malapit sa katawan nito, at hindi na ito magagawa. Gumawa ng sapat na epekto ng pag-atake. Sa ganitong paraan, nagpumiglas ito doon ng ilang minuto bago ito dahan-daang bumagsak sa lupa. Kasabay nito, lumipad din ang isang grupo ng malakas na dilaw na aura patungo sa madilim na kalangitan. Ang itim ay kumupas, at ang maputlang dilaw na aura ay nakapalibot sa katawan ni Tang Wulan. Ang maputlang gintong kaliski sa kanyang kanang kamay, na bumalik sa hugis ng isang pang-adultong kamay, ay bahagyang kuminang, at hindi na agnas ng makamandag na dugo ng mukha ng tao na demonyong gagamba. Daang taong gulang na mukha ng demonyong gagamba, patayin.
Napaatras na si Xi, at nagkatinginan silang lima na parang nakaligtas. Hindi napigilan ni Wang Jingxi na yakapin si Tang Wulan, puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Ang labanan na ito ay isang pagpapakita ng kakayahan ng koponan, ngunit isa ring pagsabog ng karunungan at karanasan. Ang gayong makapangyarihang mukha ng tao na demonyong gagamba sa wakas ay namatay sa kanilang mga kamay. Mula sa simula hanggang sa wakas, walang fluke, ito ay isang pagpapakita ng kanilang lakas. Kahit na makita ang mukha ng tao na demonyong gagamba na nakadapa sa di-kalayuan, medyo hindi pa rin sila makapaniwala. Lalo na si Tang Wulan, sa planong ito, umupo siya at naghanda para sa sakripisyo. Kung ang kanyang mga kuko ng gintong dragon ay hindi makatiis sa lason, siya ay walang alinlangan na mamamatay. Kung hindi mapigilan ng yelo ni Guyu ang kaagnasan ng makamandag na dugo sa loob ng sapat na panahon, tiyak na mamamatay din siya. Sa kabutihang palad, pareho sa mga ito ay ganap na natanto. Ang Golden Dragon Claw ay muling pinatunayan na ito ay makapangyarihan, lubhang nakakalason at hindi kayang sumalakay. At ang takip ng elemento ng yelo na ginawa ni Guyu ng buong lakas ay naghiwalay din sa napakalason na dugo sa maikling panahon. Hayaan siyang makatakas sa oras, at pagkatapos ay paghiwalayin ang elemento ng yelo na kontaminado ng lason. Ang lahat ng ito ay lubhang mapanganib. Ang staff ng Lingling Tower ay tumingin sa lahat ng lumabas sa screen na natulala, at ganap na hindi nakapagsalita. Napakagandang taktika. Iyon ay isang siglong gulang na mukha ng tao na demonyong gagamba, kahit na ang isang espiritong master ng ika-4 na singsing o ika-5 antas ng singsing ay nakatagpo nito ng mag-isa, kailangan niyang lumayo rito at huwag manggahas na madaling manghuli nito. Gayunpaman, ang karaniwang lakas ng grupong ito ng mga bata ay hindi hihigit sa pangalawang singsing, ngunit mahimalang natalo nito ang makapangyarihang human-faced demon spider. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Maging si Wu Changkong ay walang kamalay-malay na samandal, isang bihirang ngiti sa kanyang malamig na mukha. Sa wakas, ako ay isang kwalipikadong Control System War Spirit Master. Bulong niya. Sa nakalipas na 3 buwan, siya ang pinakamalaki. Ang labanang ito ay hindi lamang paligsahan ng lakas, kundi patimpalak ng karunungan. Si Wu Changkong ay maingat na binibigyang pansin ang bawat detalye. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban, hindi siya naging malinaw sa mga nanunood habang nanunood ng labanan. Hanggang sa wakas ay lumitaw si Tang Wulan sa ilalim ng mukha ng taong demonyong gagamba na bigla niyang napagtanto at sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang gagawin ni Tang Wulan. Teacher Wu, may ideya ba ang mga batang ito na sumali sa Spirit Spreading Pagoda? Sa palagay ko, pagkatapos ng proseso ng labanan, maaari silang tanggapin ng kakaiba. Masyado silang maraming potensyal para sa pagunlad. Sa wakas ay nagising ang staff ng Xuanling Pagoda, puno ng pagkabigla at paghanga ang mga mata. Bilang isang staff member ng Spirit Ascension Platform, marami siyang alam tungkol sa mga katangian ng iba't ibang Spirit Beast at sa paraan ng pakikipaglaban ng mga Spirit Master. Pero ngayon lang siya nabigla ng todo sa imaginative fighting style ng mga estudyante sa Zero Class. Maaari itong ilarawan bilang shock. Maaari nilang talunin ang mukha ng tao na demonyong gagamba, una sa lahat, mayroon silang pangunawa sa ganitong uri ng kaluluwang hayop. Mayroon silang pangunawa sa ganitong uri ng kaluluwang hayop. Sa simula, nakita niya ang mga batang ito na nananatili lamang doon. Nang makita ang mga human face magic spider na patuloy na pinagsasama ang mga spider silk at patuloy na pinipiga ang kanilang living space, medyo nadismaya ang staff na ito. Kung tutusin, sa nakaraang labanan, si Tang Wulan at ang iba pa ay gumanap ng napakahusay, at gusto rin niyang makita kung paano gumaganap ang mga batang ito kapag nakaharap sa human face magic spider. Ang pinakamahusay na tugon ay dapat na tumakas kaagad. Ito ang unang naisip ng mga tauhan, dahil bagamat mabilis ang human face magic spider, hindi nito gusto ang malayo ang pag-atake. Hanggat maaari silang makatakas sa paunang pagtugis, sila ay makakatakas. Ang posibilidad ng mga araw. Ang ikalawang opsyon ay ang pagsasakripisyo sa sarili. Isakripisyo ang isang tao para hawakan ang human face magic spider at hayaan ang iba na tumakas. Sa kasong ito, ang pagkawala ay magiging minimal. Noong nakaraan, nang ang isang pangkat ng mga Soul Master ay nakatagpo ng isang mukha ng demonyong gagamba sa platform ng pag-akyat, ang dalawang pamamaraang ito ay napatunayang ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito. Gayunpaman, ngayon pinangunahan ni Tang Wulan ang kanyang mga kasosyo upang tumugon, ngunit ang kawani na ito ay nagbubukas ng mata. Sa nakaraang labanan, hindi kailanman ipinakita ni Guyu na kayapan niyang kontrolin ang elemento ng lupa. Sa harap ng nakakalaso na spider silk ng human face demon spider, ang kanyang iba pang elemental na epekto ay tila hindi ganoon kaganda, at sa huling labanan, ang kanyang elemento sa lupa ay may napakahalagang papel. Ang human face demon spider ay patuloy na pinipiga ang kanilang living space, ngunit sa katunayan, ito mismo ay nalilito. Ang mga kaluluwang hayop ay mga nilalang din, katulad ng mga tao sa ilang lugar. Kapag sa tingin nito ay siguradong mananalo ito, natural itong magre-relax. Ang pagbabago-bago ng espiritu ng kapangyarihan ng 5 Tang Wulans ay hindi sapat na malakas, at ang kanilang living space ay ganap na nakompress nito. Sa mata ng 100 taong gulang na human face demon spider,
halos mamatay na sila, at wala nang ibang posibilidad. Sa sandaling ito, una nitong inatake at ibinuga ang pinakamalaking hanay ng mga sapot ng gagamba, na ganap na pinipigilan ang kanilang tirahan hanggang sa pinakamababang punto. Bilang resulta, ang 5 tanggulan ay maaari lamang harapin ang pag-atake nito. Ngunit hindi niya akalain na may halijing bato ang hamarang sa pinakamatibay nitong sapot ng gagamba. Sa sandaling iyon, naapektuhan ang mental state ng human face demon spider. Pagkatapos ay may mga asul na pilak na damo na nakakabit sa lupa, at si Wang Jingxi ay bumababa mula sa langit. Ito ay tila isang napakalakas na kooperasyon. Ang mukha ng tao na demonyong gagamba ay nagpakita rin ng sapat na tugon sa oras na iyon. Ginamit nito ang matutulis nitong mga paa ng gagamba upang labanan ang asul na pilak na damo, at nakamit ang magagandang resulta, at kasabay nito ay muling itinapon ang sapot ng gagamba. Gayunpaman, nalinlang pa rin ito. Napaatras si Wang Jingxi ng mga asul na pilak na baging ng damo, ang sapot ng gagamba ay nahulog sa kalangitan, at ang magaan na bagyo ng dragon ay bumagsak mula sa langit, naglunsad ng unang pag-atake at nasugatan ito. Nang makita ko ito, nagsimula ng humanga ang mga tauhan ng Lingling Tower. Paano maaabot ng isang grupo ng mga bata ang antas na ito, paano sila hindi mamamangha? At least noon nagkaroon na sila ng chance na manalo. Ang gininto ang asul na pilak na damo na may mahalagang papel ay dapat na ang pagtaas na ginawa ng pagsasama sa kaluluwa, at kontrolado nito ang mukha ng tao na demonyong gagamba. Gayunpaman, hindi niya maisip ito, ang mas kapana-panabik ay darating pa rin. Ang oras kung kailan nasira ang gininto ang asul na pilak na damo ay dapat na sadyang kontrolin. Sa paghila dito, hinailan ng bata na sa wakas ay lumitaw sa ilalim ng mukha ng tao na demonyong gagamba ang kanyang katawan. Kasabay nito, ang kontrol ng elemento ng lupa ay nagbukas ng espasyo para sa kanyang pag-slide. Nang makita ng staff si XCXC na umaatake sa human face spider gamit ang isang magaan na dragon storm, naniwala rin siya na ang mga batang ito ay hindi sapat ang alam tungkol sa human face spider, at ang pinaka-vulnerable na susi sa human face spider ay ang mukha ng tao sa ibabang bahagi ng tiyan. Pero hindi niya namalayan na mali pala siya ngayon. Ito ay lumabas na ang serye ng mga pag-atake ay hindi natapos hanggang dito. Ang huling suntok ay ang pinakakapana-panabik at nakakagulat. Natatakpan ng yelo, nakahiwalay sa lason, at hinayla pabalik, ang mga gintong kuko ay lumalaban sa lason. Isang kumpletong tagumpay, ito ay isang kumpletong tagumpay. Nang hindi nawawala ang isang tao, isang grupo ng mga bata na nawawala pa rin sa isang average na distansya ng 2 singsing, aktwal na pumatay ng 100 taong gulang na mukha ng tao na demonyo spider sa ganitong paraan. Kung ito ang sinabi, walang maniniwala. Masasabi mo bang bobo ang gagamba sa mukha ng tao? Siyempre hindi, ang mas mahalaga ay ang maingat na pag-iisip ng mga batang ito. Hindi niya maiwasang mapatingin ng gusto sa gwapong batang guro sa tabi niya. Ito ang estudyanteng tinuruan niya. Umupo si Tanggulan sa lupa, isang malakas na pakiramdam ng pagkapagod ang kumalat sa kanyang katawan, na isang side effect ng pagkaubos ng kapangyarihan ng kaluluwa. Oo, kinokontrol niya ang mga manunood, at ang damdaming iyon ay malalim na nakatatak sa kanyang puso. Ang ganitong uri ng kasiyahan ay hindi mapapalitan ng anumang bagay. Napatunayan ng mga katotohanan na ang maliit na gintong liwanag na nakakabit sa asul na pilak na damo ay lubos na nagpapataas ng tibay ng mga asul na pilak na puno ng ubas. Ngunit sa parehong paraan, lumitaw din ang epekto ng orihinal na blue silver grass mutated, iyon ay, ang kanyang espiritong kapangyarihan ay naubos din ng husto. Hindi naman sa ayaw niyang panatilihin ang human face demon spider, kung ganoon, pwede rin siyang umatake mula sa itaas, sa talas ng Golden Dragon Claw, kahit hindi ito ang susi, kaya pa rin niyang patayin ang human face demon spider. Gayunpaman, ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay masyadong matindi, at kinailangan niyang wakasan ang pag-aari ni Xiao Jinguang ng Blue Silver Grass, kung hindi, hindi na siya magkakaroon ng soul power na magbigay ng panghuling suntok sa Golden Dragon Claw. Sa huling sandali, ang tila perpektong pagtutulungan sa pagitan niya at ni Guyu ay talagang isang pansamantalang intensyon. Walang naniwala dito. Ito ay isang hindi nakikitang taset na pag-unawa. Pagkatapos, maging si Tanggulan o Guyu, labis siyang nagulat. Ang tacit understanding sa pagitan nila ay may likas na pakiramdam. Napakagandang tagumpay. Taos-pusong bulalas ni Zhang Yangze. Ang kanyang mga salita ay nagsasabi rin sa puso ng lahat. Ang bawat tao ay nagpapahinga sa lugar at pinanumbalik ang kapangyarihan ng espiritu. Mahinang sabi ni Tanggulan, at pagkatapos ay pumikit muna siya at nagsimulang magnilay. Tulad ng para sa mga isyo sa kaligtasan. Kailangan mo pa bang mag-alala tungkol dito? Napapaligiran ng makamandag na mukha ng tao na demonyong gagamba na sutla, hindi mahalaga kung ito ay isang tao o isang kaluluwang hayop, hindi ito magtatapos ng maayos kapag lumalapit. Makakapagpahinga sila dito ng tuloy-tuloy. Ang 5 tao ay bumuo ng isang bilog, natural na nakapalibot kay Tanggulan sa gitna. Ang kanilang koponan ay naitatag sa loob ng ilang buwan, ngunit sa sandaling ito lamang nasa puso ng lahat, taos-puso nilang nakilala ang katayuan ni Kapitan Tanggulan. Kontrolin ang madla at harapin ang pinakamalaking krisis ng mag-isa. Alam ang matinding sakit na maaaring idulot ng human face demon spider, wala pa rin siyang pag-aalinlangan.
Walang sapat para humanga ng game time ang kanyang mga kaibigan. Ito ang dapat gawin ng kapitan. Bukod dito, sa labanang ito, ganap din na ipinakita ni Tang Wulan sa kanyang mga kasama na ang makapangyarihang papel ng Blue-Silver Grass sa pagkontrol sa field, maging ito man ay kontrolin ang sarili o ang kaaway, ay walang mali dito, kung hindi ito ang kanyang sariling espiritong kapangyarihan. Kung ito ay masyadong mahina, ang kakayahang kontrolin ang larangan ay lubos na mapapahusay. Ang makapal na dilaw na espiritual na kapangyarihan sa paligid ng katawan ni Tang Wulan ay dahan-daang hinihigop niya, at ang buong katawan na dilaw na kulay ay ganap na lumitaw. Ang espiritual na kapangyarihan na ginawa ng 100 taong gulang na mukha ng tao na demonyong gagamba ay talagang iba sa mga ordinaryong kaluluwang hayop. Wala nang epekto ang 1,000 taong espiritong hayop na pinatay nila noon, ngunit ngayon ay nasa panahon ng riot, kaya mas malinaw itong makikita. Ang mga benepisyo ng pagpatay sa 100 taong gulang na mukha ng tao na demonyong gagamba ay naging maliwanag. Dahil ito ay panahon ng mga kaguluhan, ang bilang ng mga kaluluwang hayop sa malaking kagubatan na ito ay mas mataas kaysa karaniwan. Di nagtagal, nagsimulang magkaroon ng mga kaluluwang hayop mula sa malapit. Dumaraan. Hindi lahat ng soul beast ay may matalas na pangunawa, at ang iba't ibang soul beast ay may iba't ibang paraan ng pagkilala sa labas ng mundo. Kaya, ang ilan ay lumihis, at ang ilan ay nabanggasa. Kung gaano kakilakilabot ang lason ng demonyong gagamba sa mukha ng tao, ito ay ganap na nahayag sa oras na ito. Ang spider silk nito ay hindi lamang nakakalason, ngunit napakatigas din. Kahit natamaan ito ng ilang malalaking kaluluwang hayop, mahirap itong sirain. Pagkatapos ito ay isang trahedya. Sa ilalim ng marahas na pag-atake, halos agad na napatay ang 10 taong espiritong hayop, at ang 100 taong espiritong hayop ay nakahawak lamang ng ilang sandali. Hanggat nakatagpo sila ng sutla ng gagamba, walang makakaligtas. Ang mga may matalas na pangunawa ay maaaring makalibot, at ang mga may mahinang pangunawa ay isang dead end. Ang mga kaluluwang hayop pagkatapos ng kamatayan ay natural na umaapaw sa kanilang espiritual na kapangyarihan. Kung ito ay isang normal na platform ng pag-akyat, ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay mawawala sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pag-apo, ngunit ito ay isang panahon ng kaguluhan, at ang bilis ng espiritual na kapangyarihan na tumakas ay mas mabagal. Hindi kalayuan sa spider silk ang tirahan ng 5 Tang Wulan. Sila ay nasa isang estado ng pagmumuni-muni, natural na umaakit sa mga espiritual na kapangyarihan at pagkatapos ay dahan-daang hinihigop ang mga ito. Sa simula, mayroon lamang ilang mahihinang kaluluwang hayop, ngunit unti-unti, ang bilang ng mga kaluluwang hayop na namatay sa ilalim ng lason ay nagsimulang dumami, at mas maraming espiritual na kapangyarihan ang nagsimulang dumaloy. Paano ito mangyayari? Ito ay isang problema sa platform ng pag-akyat. Natigilan ng staff ng ang espiritual na kapangyarihan sa paligid ng 5 katawan ng Tang Wulan ay nagsimulang lumakas at lumakas, na parang nakakita sila ng multo. Masasabi mo bang nanloko ang 5 ni Tang Wulan? Hindi ko masabi ngayon. Gayunpaman, kung magpapatuloy ang sitwasyong ito, tataas ang soul beast na espiritual na kapangyarihan na maaari nilang makuha. Siyempre, ang mga espiritual na kapangyarihang ito ay hindi nagmula sa manipis na hangin. Kung tungkol sa kung saan sila nanggaling, iyon ang isa sa mga pinakadakilang sekreto ng organisasyon ng Spirit Pagoda, at walang alinlangan na kailangan itong ubusin. Masasabing ang 5 tao sa Class 0 ay nakakuha ng pambihirang pagkakataon sa tulong ng kapangyarihan ng Human Face Magic Spider sa ilalim ng aksidenteng banggaan. Teacher Wu, kailangan kong iulat ang sitwasyong ito sa itaas. Seryosong sabi ng staff. Sumulyap si Wu Changkong sa kanya, may nagawa bang mali ang aking mga estudyante? Natalo nila ang makapangyarihang mga siglong gulang na mukha ng demonyong gagamba, at ngayon ay nagmumuni-muni lamang sila at bumabawi, at lahat ng nasa harapan nila ay natural na nabubuo. Ayon sa aking impluensya sa platform ng pag-akyat, wala kang karapatang baguhin ang lahat ng ito. Ang platform ng pag-akyat ay ganap na malaya upang gumana at maaari lamang maging maayos. Nakita ng staff ang pawis sa kanilang mga noo, oo, hindi madaling mabago ang platform ng pag-akyat. Gayunpaman, kung magpapatuloy ito, magkakaroon din ng mga problema ang iyong mga mag-aaral. Makakaya ba ng kanilang mental at pisikal na lakas ang epekto ng mga espiritu na umuusbong sa antas ng milenyo? Ito ay totoo lalo na para sa 2 bata na may antas ng paglilinang sa unang singsing. Kung ang mga espiritu ay malalagay sa panganib, sila ay mapupunta sa panganib. Oo, ayon sa sitwasyong kinakaharap ngayon ni Tang Wulan at ng iba pa, kung patuloy silang mag-evolve, maaaring hindi ito makayanan ng kanilang mga katawan. Ngunit, hindi bababa sa ngayon, ito ay malayo pa rin sa hindi mabata. Kung ang unang singsing ay makatiis sa epekto ng 1,000 taong espiritu ng espiritu, si Wu Changkong ay hindi nag-aalala. Paano masusukat ng isang ordinaryong spirit master ang pisikal na lakas ni Tang Wulan? Ang espiritual na kapangyarihan ng kaharian ng Lingtong, kasama ng makapangyarihang katawan, ay walang problema sa loob ng 1,000 taon. Hindi banggitin si Guyu, malapit nang mapunta si Guyu sa level 20, maabot ang 2 antas ng ring, at ang kanyang pisikal na fitness at lakas ng pag-iisip ay ang nangungunang mga pagpipilian.
Para sa panghuling pagsusulit na ito, ang mga maliliit na lalaki na ito ay talagang nalampasan ang gawain. Hindi nag-react ang staff kay Wu Changkong, bahagya siyang nag-alinlangan, at kinuha pa rin ang Soul Guidance Communicator at nag-dial ng numero. Ang kanilang pag-iral ay sinadya upang matiyak ang normal na operasyon ng Ascension Platform. Nang ganap na naibalik ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan, naramdaman niyang bahagyang namamaga ang kanyang buong katawan, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, mas nagulat siya sa lahat ng nasa harapan niya. Sa paligid ng katawan niya at ng kanyang mga kaibigan, mayroong isang napakalakas na dilaw na halo sa paligid. Ito ba ay espiritual na kapangyarihan? Pagtingin sa malayo, maraming mga bangkay ng kaluluwang hayop ang nakahiga sa lupa, at ang ilan sa mga bangkay ng kaluluwang hayop ay naagnas at natunaw. Ngunit ang ilan ay gumagawa pa rin ng huling pakikibaka. Siya ang pinakamaraming kumonsumo, kaya ito ang pinaka-nagising mula sa pagmumuni-muni. Nagising na ang ibang partner pero matamlay din silang nakatingin sa labas. Ito, anong sitwasyon? Tanong ni Tang Wulan sa mahinang boses. Napakalason, ito ay lason ng mukha ng tao na demonyong gagamba. Sabi ni Wang Jingxi na may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Mabilis na naunawaan ni Tang Wulan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Ang mukha ng tao na Magic Spider ay karapat-dapat na maging isang Soul Beast Killer. Ang napakalason nitong Spider Silk ay pumatay ng malaking bilang ng mga kaluluwang hayop sa loob ng 10 o 100 taon, ngunit ang mga espiritual na kapangyarihang iyon ay nasisipsip nila. NS. Sa ilalim ng sitwasyong ito, natural na umuunlad ang kanilang mga kaluluwa. Pagtingin ko sa ibaba, nakita ko si Xiao Jinguang na lumitaw sa kanyang dibdib matagal na ang nakalipas, nanginginig ang kanyang ulo at umiling-iling, at ang kanyang katawan ay bumukol sa isang bilog. Kung magpapatuloy ito, ayaw ba ng ating mga kaluluwa? Gulat na sabi ni Tang Wulan. Mapait na ngumiti si Wang Jingxi at nagsabi, hindi rin, ang ating mga katawan ay may matitiis na mga limitasyon. Ang ating dalawang singsing ay tiyak na hindi maganda. Dahil ang pagsipsip ng espiritual na kapangyarihan ay pantay na hinihigop. Sa aking espiritual na kapangyarihan, hindi ko kayang tiisin ang 2,000 taon na mga singsing ng espiritu ng sabay-sabay. Tinatansya ko na kapag ang aking dalawang spirit ring cultivation base ay malapit na sa 500 taong gulang. Ang pinakamababa ay magiging katulad ng aking sitwasyon. Kaysa sa akin, marahil, ikaw at si Guyo lang ang hindi nakaabot sa limitasyon, sa halip, maaaring lumitaw ang 1,000 taong spirit ring. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan. Ang hitsura ng sitwasyong ito ay nangangahulugan din ng isa pang bagay. Kung ang kanilang mga kaluluwa ay ganap na hinihigop, nangangahulugan ito na hindi na sila makapasok sa Spirit Ascension Platform sa pamamagitan ng pangangaso sa maikling panahon. Patayin ang kaluluwang hayop upang may sigawa ang aktwal na karanasan sa labanan, dahil magkakaroon ng panganib ng pagsabog ng kaluluwa mismo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, ang lason na silk ng gagamba ng Human Face Demon Spider ay hindi na makakapit. Aalis na tayo. Ang boses ni Guyo ay nanggaling sa gilid. End of this chapter.